Yon mga boss, so nandito na naman tayo sa harap ng ating machine. Ayan, may pulley set tayo dito gagawin. Ito Honda Click version 3, bagong bago pa yung kanyang motor. Ayan, yung kanyang pulley. At ito naman yung kanyang drive base. So didigrehan muna natin siya. Mamaya ako na kakalkalin. Ito yung kanyang bell. Ayan, bagong bago pa talaga. 3,000 kilometer plus pa lang yung kanyang odometer mga bossing. So sariwang sariwa. So i-set up muna natin yung drive base. Yun muna ang ating gagawin kasi nakasetup na yung ating jig na salpakan ng ating mga drive base na ginagawa na nire-reangle na yun. Salpak muna natin to, tapos papakita ko sa inyo yung pagre-reangle ko. Pero syempre medyo ipapass forward ko ng konti para hindi naman masyadong humaba yung ating video, para hindi rin ako matagal na magdadaldal dito habang pinapanood nyo itong aking video. Ayan, so nakasetup na. Tirahin na natin yan. Baka tirahin pa ng iba. Siyempre, yung talim natin gamit dyan para sa pa rin sa premium finish, no? Yung pa rin yung ating ginagamit dyan. Ayan, kita nyo naman kung gaano kakintab. Parang salamin. Kagaya pa rin nung gawa ko nung mga nakaraan. Ayan, so kahit medyo bago siya, mayroong mga part na hindi tinatamaan kasi medyo may lubog na yan, nakaunti, no? So hahabulin naman natin yan hanggang tamaan siya lahat, hanggang dulo. Ayun, o. So almost perfect na. Konting-konti na lang, isang pasada na lang, at goods na ulit ito. Drive base na ito. At pagkatapos natin itong i-reangle yung drive base, syempre gagawan na po natin yan ng built-in washer. Ayan. Yan, built-in washer naman po tayo para hindi na tayo gumamit ng kung ano pang mga washer na tinatawag, no? Magic washer, tuning washer, etc. etc. Ito built-in washer na yung ating ginagamit, na naka-built-in na talaga dito sa drive base na ating ginagawa. Ayan, konti na lang, matatapos na ang aking ginagawang built-in washer. So ako po mismo ang gumagawa nito sa ngayon mga bossing, dahil si Ben ay busy doon sa labas, si Taba naman ay busy rin, no? So ako yung nag-hands-on mismo dito sa motor na ito para maipakita ko lang din sa inyo na hanggang ngayon gumagawa pa rin po ako. Siyempre hindi naman natin pwedeng iasa lahat dahil pag nagkarami ang customer, kailangan lahat kami kumilos. Ayun, o. Patatapos na ang ating built-in washer. Ayun. So all right na. Tapos na ang ating built-in washer mga boss. Tapos na rin natin digrehan yung drive base. So tatanggalin ko na ito. Tapos ang set up ko naman ay yung pulley. I-reangle muna natin bago ko kalkalin. Ipapakita ko lang sa inyo yung finished product nitong drive base na ito. Pagkatapos ko siyang gawin, i-reangle at lagyan ng built-in washer. Ayun, o, kita nyo naman kung gaano kakintab. May bakat pa yung aking kamay. Ayan, tapos na po yan. So pulley naman yung ating gagawin. Set up ko muna. Tanggalin ko lang muna itong jig ng drive base. Ayan, so nakaset up na po yung pulley. I-reangle ko po muna yan bago ko kalkalin. Pero isusunod ko dito yung kanyang bell naman. Ayan, merong hindi tinamaan na maliit. Pasadahan pa natin na ng isa para perfect na yung ating reangle para dito sa pulley ng ating customer. Suki na po ito. Nung naka-MIUI 125 siya sa akin, din siya nagpa-setup ng panggilid. Gawin ko raw dito sa motor niya ngayon yung ginawa ko sa kanya dati. Ayan, o. Tingnan nyo naman, o. Mirror shine pa rin yan. Ayan, hindi pa nakakalkal yung pliable ramp niyan mga bossing. So sinalang ko na muna yung bell. Habang nandito ako sa torno, tirahin ko na rin to para mamaya sa milling naman ako lilipat. Ang tirada natin sa bell, syempre, fine linear groove pa rin. Ayan, lahat po yan may sukat, no? 1mm ang gap kada isang linya. 1mm po yan na 1mm. Yung lalim depende po yun sa lining na nakakabit sa motor. Pagka ganitong mga stock lang, halos sobrang babaw lang po nito, no? Kumapit lang talaga yung lining sa bell at wag mag-slide. Yun lang naman po yung primary purpose nito, para hindi na siya mag-slide, para hindi nyo maramdaman yung tinatawag ng dragging. Ayan, fine linear, kahit ikuskus mo yung kamay mo dyan
sideways, up and down, hindi yan makakagayat ng daliri mga bossing. Ayun, libag ang natanggal sa aking kamay. So tatanggalin ko na ito. Tapos lilipat naman po tayo sa ating milling machine. Papakita ko rin sa inyo actual yung aking pagkakalkal ng pulley. Yan, pakita ko lang sa inyo yung finished product. Ayan o. Napakakintab mga bossing. Fine linear groove. Ayan o. Ang gamit po natin bala dyan, insert pa rin. Insert din po kasi yung ginagamit kong bala. Kahit sa pang regroove ng bell. Pati pan-lighten ng magneto, insert din. Hindi na po ako masyadong gumagamit ng mga carbide na hinahasa. No? So kalkal pulley naman mga boss. 6 na pirasong flyball ram. Tapos testingin natin to. Papasalang na natin doon sa motor ng customer. Pyesa niya naman po ito. Sa kanya talaga itong pyesa. Dahil wala naman akong masyadong pyesa ngayon. Pyesa po ng customer yung aking ginagawa. So ito na. Naikabit na po sa Honda Click 125 version 3. So testingin na natin. Bagong-bago pa po yung belt. Kaya medyo may galaw pa talaga. Tapos nagbago ulit yung degree. So medyo hindi siya ganun ka-straight. So testingin natin yung belt. So sumasagad. Ayun na. Hindi pa natin sinasagad ang RPM. Pero as in dumudulo agad. Ayun na. Grabe. Sagad na sagad. Kung mapapansin nyo, no, habang bumababa yung belt sa may bushing, gumagalaw yung belt. Kasi bago pa po talaga yung belt. Tapos babaguhin pa ulit ng pulley drive base ng degree. Yung degree naman ng belt. Testingin na natin, silipin yung lining. Oh. Ilang bira pa lang, bumakat na. Although hindi pa kompleto dahil hindi pa naman natin na ilalapat sa kalsada itong motor. Pero at least ay tumalab na agad yung ating fine linear groove. Ayan, Honda Click version 3. Sariwang-sariwa. Bagong-bago pa. Ngayong Sunday, kahit medyo maulan, ganyan yung sitwasyon. Medyo nagkaroon tayo ng pila. Inabot na rin tayo talaga ng malakas na ulan. Pero awa naman ng Diyos ay tumila. Ayan, hanggang hapon, may mga paisa-isa pa rin na dumating. So yun lang muna for today's video mga boss. Ride safe po and God bless at maraming salamat sa inyong tiwala at pagtitiwala.